motion to cite in contempt Mrs. Myla Roque for her failure to appear for the third time before this committee, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. We are now citing Ms. Myla Roque in contempt. Comsec, please take note. Nagsani puwersa na ang PNP, NBI at Bureau of Immigration sa paghahanap kay Harry Roque na may contempt order sa Kamara. Hamon ng mga mambabatas kay Roque, harapin niya ang mga kinahaharap na isyu na kanyang kinasasangkutan. Lumipas na kasi umano ang bagong taon, pero hanggang ngayon hindi pa rin mahagilap ng mga otoridad si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay PNP Chief Romel Marbel, patuloy ang pagtugis kay Roque. Yan ay matapos siyang ipakontempt ng Kamara sa hindi pagsumite ng mga dokumentong hinihingi sa kanya para makita kung paanong lumobo ang yaman ng kanyang mga kumpanya at kung may kaugnayan ito sa mga illegal na pogo sa bansa. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration kahit hindi mahagilap. Nakapag-livestream pa sa kanyang Facebook account si Attorney Harry Roque at sinabing hindi umano siya pugante at pinapower trip lamang umano siya ng Kamara. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt kaagad. Nagpa-power tripping na po sila. Hihintayin daw ni Attorney Harry Roque ang desisyon ng Korte Suprema sa inihain niyang petisyon na kini-question sa arrest order ng Kamara. Habang naghihintay, hindi raw siya susuko. Pinabulaan naman ni Representative Ace Barbers ang akusasyon ni Roque na nagpa-power trip lang ang Kamara at may hamon pa siya kay Roque. Ano pa ba mag-power tripping ng mga ng mga Quadcom chairs? 'Di ba? Marami ho sa amin ay mga bago. Ako, graduating ho ako. Kailangan ko ba mag-power trip? Alam nyo, maraming sinasabi ito si Attorney Harry Roque sa likod ng Quadcom o sa labas ng Quadcom. Nakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa Quad, doon ka nagsasalita. Ayon pa kay Representative Barbers, mismong si Roque ang nagboluntaryo na magsumite ng mga dokumento tungkol sa kanyang mga kumpanya. Wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Yun ang interest ng Quadcom. Banat naman ni Representative Dan Fernandez, ipinakita lamang umano ni Roque na may tinatago siya sa kanyang pag-iwas. Samantala, inisyuhan na rin ng show cause order ang kanyang asawa na si Myla Roque matapos makailang ulit na hindi dumalo sa pagdinig dahil umano sumailalim ng medical surgery. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ang punot dulo po ng pagpapaaresto sa akin ng Kongreso at ng aking may bahay ay dahil kami daw po ang responsable doon sa pulboronic video. Bagamat wala po itong katotohanan, ang issue naman po ay bakit hindi kasi sinasagot ng paratang na gumagamit ng pinagbabawal ng droga ang presidente? Bakit hindi magpa-hair follicle test? At nakikita man po natin kung ano po pwede mangyari kung wala sa tamang pag-iisip ang isang presidente. Ang nakaperma ay ang kanyang asawang si Myla Roque. Kaya pinapatawag din ng Quadcom, ng Kamara, yung asawa niyang si Myla Roque. Tumakas din yung asawa niya. So ngayon magkasama na sila yata doon sa United Arab Emirates. Silang dalawa. Naiwan ngayon yung mga anak nila kaya paiyak-iyak si Roque. Durog si Roque. Itutudo na ang attacking legal sa kanya ayon sa Quadcom. Ha? Madudurog talaga ito si Roque. Nag-vlog itong si Roque, umiiyak. Mangiyak-ngiyak. First time niya raw na mag-Christmas na hindi kasama ang dalawa niyang anak. Ha? Kaninong kasalanan, Roque? Sa'yo. Sa'yo rin kasalanan yan eh. Hindi naman kami natutuwa sa nangyayari sa'yo. Kristiyano tayo, hindi tayo dapat matuwa sa paghihirap ng iba. Pero wala kasalanan din yan ni Roque.
Ang dali lang naman sana ng problema niya na yan. Unang-una, harapin niya. Harapin niya yung pagdinig ng Kamara, ng Quadcom. Kung hinihingi lang naman sa kanya ng Quadcom, i-produce niya yung mga ebidensya niya. Kasi nga, questionably yung kanyang ari-arian. Biglang lumobo. Biglang lumobo yung kanyang mga assets, yung kanyang mga ari-arian. Yung kanyang net worth. Biglang lumobo. Ngayon, tinatanong siya, saan ang galing? Saan ang galing ito? Kung sa sweldo mo lang sa gobyerno, kung sa practice mo lang ng law, hindi ka naman magkakagaroon ng ganito kalaking kung ilang daang milyon. Ang problema, ayaw i-produce ni Roque yung mga ebidensya niya. Nung una, ang sabi niya, nagkaroon ako ng malaking pera kasi yung property namin sa Parañaque, binili. Yung pinagtayuan ng mall dyan, SM yata yun. Sa amin yan. Sa amin yan. Yung mga tiya ko, sa akin pinatago yung pera. Ang sabi ng Quadcom, mayroon ka bang ebidensya niyan? Kasulatan niyan? Yung mga deed of sale niyan? At saka yung statement of assets, liabilities, and net worth mo, dalhin mo. Ang problema, hindi. Tumakas si Roque. Papunta ng United Arab Emirates. Ngayon, hindi natin alam kung nasaan na siya. Pati yung asawa niya, pinapatawag din. Ano naman ang atraso ng kanyang asawa? Ang atraso naman ng kanyang asawang si Mayla, ganito. Nagtayo si Roque at ang kanyang asawa ng holding corporation, yung Biancham. Ngayon, mayroong ari-arian doon sa Tuba Benguet. Sa Tuba Benguet, isang mansyon. Yung mansyon na yon, nirerentahan ng mga officials, tauhan ng Pogo. Yung mga official, mga foreigners, doon nagrerenta. Doon sa mansyon na yun, sa Tuba Benguet, ay pag-aari yun ni Roque. Ang sabi ni Roque, hindi naman sa akin nakapangalan yun. Nakapangalan yan doon sa corporation, Biancham. Ngayon ang problema, yung Biancham Corporation na yan na sinasabi ni Roque na siyang may-ari noong bahay doon sa Tuba Benguet kung saan ni-raid niya ng PAOK, may naarestong mga wanted, mga illegal aliens na konektado sa illegal na Pogo. Ang nakasulat, nakaperma doon sa deed of lease, yung contract of lease, ang nakaperma ay ang kanyang asawang si Mayla Roque. Kaya pinapatawag din ng Quadcom, ng Kamara, yung asawa niyang si Mayla Roque. Tumakas din yung asawa niya. So ngayon, magkasama na sila yata doon sa United Arab Emirates. Silang dalawa. Naiwan ngayon yung mga anak nila, kaya paiyak-iyak si Roque. Sabi niya, I'll be home for Christmas. May mga pakanta-kanta pa siya. Pero ito yung mas malala. Nag-order na ngayon ng Quadcom na itudo na ang mga pagsampa ng mga kasong legal laban kay Roque. House Quadcom pushes for full-scale legal offense versus Harry Roque. Yun. Yan mga kabunyog So hindi ko gawa-gawa yung sinabi ko na yon. House Quadcom pushes for full-scale legal offense versus Harry Roque. Ibig sabihin, sa ngayon kasi wala pa naman talagang todo-todong mga kaso kay Roque. Unang-una, wala pa namang warrant of arrest ang korte. Si Roque ngayon ay nandun sa ibang bansa, nagtatago. Doon pa lang yan sa pag-cite sa kanya in contempt ng Kamara. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung yan po mga kabunyog, mga kababayan. Si Roque, wala pa naman yung warrant of arrest galing sa korte. Mayroon sa kanyang nakasampang reklamo, criminal complaint, nakasampa sa DOJ, tungkol yun sa qualified human trafficking. Kasama niya si Cassandra Leong. Pero wala pang resolution ang DOJ doon. Ang sinasabi ng Quadcom ito, matindi to mga kabunyog, ito. Quadcom calls for freeze order, extradition of Roque and wife over alleged Pugo involvement. So, matindi to. Kasi pinapanawagan ng Quadcom sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council, na i-freeze ang kanyang mga assets.
Matindi yan, mga kabunyog. Ha? Ipinapa-freeze ang kanyang mga assets. Sa katunayan, may sulat na si Executive Secretary Lucas Bersamin sa AMLAC na hinihiling nito na i-freeze ang mga assets ni Roque. Paano yan? Paano niya magagamit ang mga assets niya kung i-freeze? O wala na. Kahit anong yaman mo, kung hindi mo na magamit ang mga assets mo kasi frozen ito, wala. Wala. Ha? O yan ha, mga kabunyog. Quadcom calls for freeze order. At ang isa pa, nananawagan ang Quadcom na i-extradite na. Ibig sabihin, pabalikan sa bansa yung mag-asawa. Si Roque at ang asawa niyang si Myla. Yun, medyo mabibigat ito. Medyo mabibigat na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ito ang sinasabi ng Quadcom na yan po yung ibig sabihin nitong panawagan ng Quadcom na House Quadcom pushes for full-scale legal offense versus Harry Roque. Yun. Full-scale na, todo na. Kasi wala pa naman talaga. Actually, ang kinakaharap niya pa lang sa ngayon, yung warrant of arrest niya, tungkol sa hindi niya pagsipot sa kamara. Ano yun? Yung pag-cite pa lang sa kanya in contempt yun eh. Hindi pa yun criminal talaga na kaso. Mayroon naman siyang criminal case na nakasampa kasama si Cassandra Leong pero hindi pa naman nare-resolve ng DOJ. Ang sinasabi ngayon ng Quadcom, hindi na. Itudo na ang legal offense o atake kay Roque. Yung mga pwedeng ikaso, i-freeze na yung kanyang mga assets. I-extradite na, pabalikin na sa Pilipinas. Yung mag-asawa, yung matindi yan. At saka, iimbestigahan ang immigration. Iimbestigahan ang immigration. Kasi paano nakalabas si Harry Roque? Paano nakalabas? Totoo, wala pa naman sa kanyang whole departure order. Pero, pagkaganyan na laman na ng mga laman na ng napakaraming mga pagdinig ng kamera, eh syempre ang immigration pag dumaan sa iyo, titimbrehan mo ang boss mo. Yung immigration commissioner. Saka nasa ilalim ng DOJ ang Bureau of Immigrations. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Dalawang nawala kay Roque, Pugo at Pogi.